So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kayo ba, wala ba kayo napapansin? Na tuwing merong issue laban kay Sara, merong diversion na nangyayari? Napansin nyo ba yon? Oh, di ba? Itong si Toby Chanco, mga kababayan. Tuwing meron pong issue si Sara Duterte, bigla siya nag-iingay para ma-divert po yung attention sa kanya. Hindi po kay Sara Duterte. Pero tingnan nyo to ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Oh. So alam naman po natin na nung isang araw, plunder other charges filed versus baby Sara Duterte and 5 na others, no. So ganyan po kakapal yung ebidensya po laban kay Sara. Matindi yan. Tandaan nyo mga kababayan, no. Kung gaano kakapal po yung ebidensya, ganyan din po kakapal. Or mas doble pa diyan. Or higit pa diyan yung isasagot mo. Ganun yan eh. 'Di ba? Tira maingay. Kasi po ako po kasi na-filean din po ako ng kaso. Oh. Ako po kasi na-filean din po ako ng kaso, alam ko 'yan. Na syempre ito yung allegation sa iyo, sasagutin mo 'yan. Ba't mas marami yung sagot mo? Ako lang kung paano sasagutin ni Sara Duterte, tanga yan di ba? So ngayon mga kababayan, no, ito yung point natin. Alam na po natin na may issue si Sara. Pero, ito si Toby Chanco, tingnan nyo naman, no, hindi ko talaga alam bakit pinagbibigyan ng ano to ng opportunity magsalita to tuwing may issue si Sara Tingnan itong, itong statement niya, no, sa ABS-CBN News. Tingnan nyo to. Focus po sa inyo ngayon ay ang lahat ng galaw nyo ay ang nakikinabang dito ay si Vice President Sara Duterte. Lahat ho ba ng galaw ninyo ay para kay VP Sara? Ayan ha. So kayo ba mga kababayan, napansin nyo rin po ba yun? Napansin nyo rin po ba yun? Na yung mga kinikilos po ni Toby Chanco, sino ba nakikinabang dito? Nakikinabang ba si PBBM sa mga kinikilos si Toby Chanco? Parang hindi, di ba? Parang baliktad no? Si Toby Chanco po na dapat kakampi ng presidente, pero pag ito kumilos, ang naapekto ang presidente. At ang nagkakaroon po ng benepisyo dito si Sara. Oh, for example, di mamaya, bigyan ko ng example mamaya. Tuloy muna lang natin itong sagot niya dito. Tingnan niyo. Alam mo, nakakatawa yan, no? Sa akin, Carmina, tingnan lang niya yung record ko, no? Yung record ko bilang politician, no? First time ko nakampi ang administrasyon nung nanalo si President Bongbong Marcos, no? From 2001 to 2010, presidente nun si GMA, opposition po ako. 2010 to 2016, presidente po si Pinoy, opposition din ako. 2016. Hindi daw siya palipad-lipat ng partido, yun ang gusto niyang sabihin. Pero parang nung ni-research ko nga po mga kababayan tong si Toby Chanco, parang di naman ganun yung nakita ko. Kasi tinan nyo to Tinan nyo sinungaling din to Saan na ba yun? Ay, di ko na isama pala. Sa una mga kababayan, si Toby Chanco pala, NPC. NPC yan Tapos lumipat po siya ng NUP kay Binay. So ano doon? So ano sinasabi mo hindi ka palipat-lipat? Hindi punta nga natin si natin para maganda. Wikipedia. Toby Chanco. Toby Chanco. Para mapakita ko sa inyo. Hindi ko na isama Ayan Para makuha nyo yung point ko dito. Ayan. Political affiliations. Una. Tapos NPC. Oh. Tignan nyo Ayan anong nakita nyo dyan? Una. So yung una na yan, sino ba yung sa una? Una Binay. Binay itong una. Binay. Tapos sa NPC, Tito Soto. Sinungaling mga kababayan. Kasi ang tanong dito,
ang ginagawa mo ba, ay nakikinabang si Sara Duterte? Hindi naman ako palipat-lipat na partido. Sagot ba yun? O, ayun na nga yung sinagot mo. Sige, tatanggapin namin yun. Kahit bullshit yun. Pero mali pa din. Di ba? Lumipat ka ng partido. O, butterfly ka din eh. O, sino ba yung hindi butterfly dyan? O, yung mga naiwan sa Dilawan, sila Dilima. O, sila Risa. O, ayan, mga hindi naman butterfly yan eh. Pero ikaw butterfly ka din eh. Yan, continue natin. Sige, continue natin. Ang batikos po sa inyo ngayon ay ang lahat Presidente nun si GMA, opposition po ako. 2010 to 2016, presidente po si Pinoy, opposition din ako. 2016 to 2022, presidente si Duterte, hindi po ako bumoto kay Duterte, hindi ako lumipat ng partido, no? I will make it clear, Carmina, no? Never ako lumipat ng partido, no? Oh. Yung mga nagbabati ko sa akin sa Kongreso, Sinungaling! Sinungaling! Pangit! Sinungaling! Oh, ayan lang ang sinasabi ko sa inyo. Pag may opinion, dapat may reference. Napakadaling sabihin po mga kababayan na itong si Toby Chanco, sinungaling. Yun nga lang, nagpakita ko ng ebidensya eh. Hindi daw po siya lumipat na partido. Ano yung pinakita ko kanina? From NUP, naging NPC ka. Oh, sinungaling! Trojan horse! Traidor! Pangit! O sige. sila yung dating kapartido ni GMA, tapos nung nanalo si Pinoy, lumipat sa partido ni Pinoy, tapos nung nanalo si Duterte, lumipat naman sila sa partido ni Duterte. Ako, never ako lumipat sa kahit anong partido. Hindi ako sumama sa partido ni GMA, hindi ako sumama sa partido ni Pinoy, hindi ako... Pero sumama ka sa partido ni Tito Soto at saka ni Binay. Kasi pag sinabi mo kasing hindi, dapat hindi. Di ba? Hindi siya lumipat ng partido. Partido. sumama sa partido ni Duterte, no? Okay. And I'll put this on record, no? Noong popularity ni Pinoy noon, ako yung nag-testify for CJ Corona, di ba? Correct. So, I will not take the popular path. Kung ano yung tama, yun ang gagawin ko. Di ba? Hindi ito para sa kahit sinong politiko, ito ay para gawin yung tama, no? Okay. Kung ano yung tama, yun pala yung gagawin niya. So tama pala na hindi kayo nangampanya sa Mindanao. Sa kabila ng mahina kayo sa Mindanao nung alyansa. Tama pala yun. Okay. 'Di ba? 'Di ba sabi ni di ba? Sabi ni Toby Chanco dati, mahina kami sa Mindanao kaya hindi kami pumunta doon. Teka lang. Parang baliktad ata. Dapat doon kayo mas lalong pumunta kasi doon kayo mahina. Tanga lang. Tanga lang. And by the way, mga kababayan, tingnan ninyo nalala nyo to? Patido, tarantado, si Chanco, gago. So, tingnan nyo to Wait, saan na ba tayo? Ito. Itong balita na to. Ito ba, nakinabang ba dito? Si PBBM o si Sara? Tingnan nyo Ito na balita ito nung December 9 pala, no? Sabi dito, budget-driven impeachment not surprising, sabi ni Sara Duterte. Sabi dito the Vice President recalled that in February 2024, Senator Chis Escudero, Representative Toby Chanco, and several House members revealed that signatures for her impeachment were being solicited in exchange for budget allocations. Ito ba? Nung sinabi mo na nagkapirmahan nung impeachment trial ni Sara sa Congress, ito ay budget-driven. Ibig sabihin may kapalit na budget. Ayun ba, nakinabang ba dito si Sara nung sinabi mo yon? O si PBBM? Sige nga, tanga. Sige nga, bugok. Sige nga, Trojan horse. Wala yung kabayo na to. Pakasinungaling. Ano ba, bobo ka ba talaga? Manhid ka ba talaga? Di ba? Tinatanong kanina si Toby Chanco,
yung critic sa'yo, yung critic ko sa'yo, yung ginagawa mo daw, ang nakikinabang si Sara. Hindi daw, sabi niya. Bla 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 bla, sabi niya. Hindi totoo yan. Pangit lang ako, pero hindi totoo yan, sabi niya ganun. Pero, anong ginawa niya dati? Na nung nagkaroon nga po ng impeachment trial kay Sara Duterte doon pa sa House, nagsalita si Toby Chanco na, hindi, budget driven yun eh. So, sino nakinabang doon? Siniraan mo yung impeachment procedure ng House? Sino nakinabang doon? Hindi si Sara. Bugok talaga nito. Walang yan to. Kaya ni minsan mga kababayan, hindi po ako bumilib dyan. Oo. Merong ano yan eh. May aso-aso yan sa PCO dati eh. Yung babae. Oh, na yung nag-leak ng tingnan mo ha. Di ba nabalitaan yun mga kababayan, di ba? Na merong PCO undersecretary dati na nag-leak nung wiretapping po ni PBBM. Nag-leak yun ha, siya nag-leak, bawal yun ha. Ililik mo yung voice record ni PBBM sa ibang tao. Dapat nga nakulong yung babae na yun eh. Alam mo yung nangyari mga ka-streetwise? Ang kumapkop si Toby Chanco. Siya ang kumapkop sa kanya. Pero ngayon parang hindi ko na nakikita. Buti na lang wala na yan doon, no? So, tinan nyo ito ha. Ito malupit. Tinan nyo. Oh, ito pa isa. Ito. Ito. Sige. Tinan nyo ito ha. Sige. Bentahan ng project. Okay. So, sinabi ko rin yan kay Speaker Martin Romualdez noong November. Alam niyo na daw po yung bentahan ng project. Oh, bata na. Wala ko sinabing pangalan ha. Kung maka-emerald naman kayo, wala ko sinabing pangalan ha. Experience ko doon sa bentahan at ang sabi niyang sa akin, dapat dumiretso ka na lang sa akin. Parang Kalakaran na nga. parang alam niya, Oo. pero para exempted ka, dapat pumunta ako sa kanya. So hindi Kung Wala naman, no? Gumagawa na naman siya ng chismis, oh. Matagal niya na po alam yung yung bentahan ng project. Ba't hindi mo na-expose? Yung na-expose pa si Presidente pa nag-expose. Di ba? Sinungaling ka na nga, pangit ka pa. Ayun. Alam yan to. Kung dumiretso ka sa kanya, wala na nung 20%. Oo, parang gano'n. Hindi, ang Parang gano'n. Ako nakasita dyan sa project. ang sinisingil Alam niyo, ang hirap pala kausap nito si si Toby Chanco, no? Mukhang talsik laway magsalita eh. Ako nag-expose diyan sa Sun Control Project na yan. Oh, ako na nakakita diyan. sa akin is Para lang malinaw tama. di ba? Ang sinisingil sa akin is 10 kasi daw presyong kamag-anak kaya may 50% discount. Bakit tama yan na, nang bibintang na. O ang tanong dito, pumunta ka ng ICI, buha ka ng ina ka. Ngayon, ang sinasabi ni Toby Chanco ngayon, no, na sinabi niya raw po ito kay Martin Romualdez, pero sabi ni Martin Romualdez, total magkamag-anak naman tayo kasi bayaw siya, di ba? Total magkamag-anak naman tayo, ito na yung cut mo. Medyo malaki ng konti. Ba't di ba sinabi sa ICI yan? Ayun ang problema sa'yo eh. Puro ka ngak-ngak, puro ka chismis sa media. Hindi mo, kung totoo yung sinasabi mo, dapat pumunta ka ng ICI, doon ka mag-explain. Doon mo banggitin yung mga yan. Di ba? Kalalaking tao mo, napakitrigero mo. Talsiklaway pa. Oh. So tinanggihan ko yun kasi sabi ko, hindi ko kayang sabihin yan dun sa district engineer kasi pagdududahan ako. Yan ang patakaran at hindi ko kayang sumunod, hindi ako magrereklamo, hindi ako hingi ng exemption. Wala siyang sinabi. Sabi lang, di ba dapat yan sabihin niya na, oy Saldi, ano tong ginagawa mo na naniningil ka ng 20%? Correct. So alam ko na confirmed na may 20%. Na alam niya, di ba? Na alam niya. Sino ba una naglabas nitong scandal na to? Ako, di ba? Ako una. Ayan na. Oh. Credit grabber na. Oy, Mr. President Bongbong Marcos. Yung bayo mo sa pinsan. Oh. Hindi pala ikaw una naglabas ng ng flood control scandal eh. Si Toby Chanco pala eh. Wala ka pala, Mr. President eh.
Si Toby Chanko pala eh. Oh. Sino ba naglabas ng flood control scandal na yan? Hindi ako. Grabe naman kapal ng mukha nito, men. Hindi yan, seriously, kapal ng mukha, no? Kapal ng mukha nito. Oh. Kalalaking tao nito, pakichismoso nito. Hindi kayo ba? O kayo, 544 tayo ngayon. Sino yung naglabas at nag-expose ng manumalang flood control project? Si Toby Chanko ba o si PBBM? Kanino yung unang narinig yan? Kay Toby Chanko ba o kay Presidente Bongbong Marcos? Sabi ni Toby Chanko siya daw eh. O di ba? Eh ba't sabi ni Toby Chanko siya daw? Ako unang naglabas niyan. Ang kapal ng mukha talaga nito, no? O di ba? Alam naman natin kung sino, di ba? Dami ng COVID, puro si PBBM. Binangga nga yung di ba? Yung flood control sa no? Sa Navotas. Hindi pa nga tapos yun, di ba? Itong scandal na to. Ako, di ba? Ako una nagsabi na may insertion. Ako una nagsabi na may kapalit yung insertion. Ako una Wala kang sinabi. Ang nalala ko sinabi mo, sinuportahan mo yung 7-7 ni Magalong. Ayun ang pati yung sa ayuda. Di ba? Ayan ang sinabi niya eh. Ayan ang expose si Toby Chanko eh. Na nagkaroon daw po ng bayaran sa ayuda sa mga congressman at saka totoo daw po yung 7-7 ni Magalong. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po napapatunayan yan ah. Sabi na, Impeachment. ang nasa sentro nito is si Saldico. Ako lahat nagsabi niyan. Ang masama, kahit hindi congressman, contractors, nakakabili sila. Pati sila wala lahat. na nagawa yun. Oo nga pala, sorry. Oo nga pala, stand corrected pala. Ang una pala naglabas pala ng manumalang flood control project pala, yung scandal, si Digong pala. Oo nga pala. si Digong pala, si Digong. Si Digong. Yung nga lang walang ginawa. Oo nga pala, no? Oo nga pala. Oo. Hindi mag-uusap. Lumalapit na Lalapit sa sila kay... congressman, Hindi, tapos- hindi na sila dadaan sa congressman. Diretso Lalapit lang na sila kay kay Saldi. Saldi. Ngayon, ang masakit is, nung 2022, pang-apat na balik ko na sa Congress eh. Yung first 3 times ko sa Congress, Ito malupit ha. Ito malupit. Tira nyo ha. Sige. Panoorin nyo to ha. Himay-himayin nyo yung katangahan ni Toby Chanko. sa congressman, Diretso lalapit na lang kay sila kay Saldi. Saldi. Ngayon, ang masakit is, nung 2022, pang-apat na balik ko na sa Congress eh. Yung first 3 times ko sa Congress, walang bentahan nun ng proyekto. Makakakuha ka ng extra based doon sa political value mo sa speaker o sa administrasyon. Ibig sabihin, pagkakampi, siyempre mas maraming madadala sa distrito mo. No? And I accepted that kahit hindi ako part ng admin. Pero may cut ba? Ang leadership, wala. May cut ba yung proponent? Wala. Wala. Noon, so wala. parang nakakahingi lang. Oo, nakakahingi. Buta ito, ibang level to mga kababayan. Naintindihan yung sinabi ni Toby Chanko? Naintindihan nyo? Sabi ni Toby Chanko, 2022 daw po siya bumalik sa House bilang congressman. Pero before nun, panahon ni Digong, wala daw pong insertion. Wala daw pong nangyayaring kanyang klaseng anomalya bago daw po siya naging congressman noong 2022. So kailan yun? Puta, kay Duterte yan ah. Ano ni Digong yan ah. So kinokontra mo yung investigasyon na sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos na itong nangyari pong insertion sa flood control anomalies nagsimula noong panahon ni Digong? Tama ba yung narinig ko, Toby Chanko? Ito ha. Tingnan nyo ha. Ulitin natin ha. 3 times ko sa Congress, walang bentahan nun ng proyekto. Makakakuha ka ng extra based doon sa political value mo sa speaker o sa administrasyon. Ibig sabihin, pagkakampi, siyempre mas maraming madadala sa distrito mo. No? And I accepted that kahit hindi ako part ng admin. Pero may cut ba? Ang leadership, wala. May cut ba yung proponent? May katbang leadership nun. Ang leadership nun, he's talking about the House Speaker. So wala daw. So si Cayetano yun, di ba? Tsaka si Pantalon Alvarez, si Gloria. Sila yung mga naging House Speaker nun eh. Wala. Noon, So, wala. Wala daw cut. Yung House Speaker dati. Pero si Martin meron. Ay ang pinapalabas niya eh.
Ang nakakahingi lang. Oo, nakakahingi lang noon. Ngayon, may cut. Oo, yun ang, Parang humihingi, tapos may cut pa. yun ang difference. Yun ang difference. O, di ba? Alam ko na Puta ng panahon ni Digong wala kang nakita. Pero sabi naman ng presidente ni PBBM, nagsimula yan 2016. Or later pa. Mga mas mababa pa sa 2016. Pero si Toby Chanko, sabi niya, wala akong nakitang ganun. Nangyari lang yan dahil kay sa bayaw kong si Marcos. Oh. So kinakontra mo rin yung sinasabi ng mga diskaya. Sabi ng mga diskaya, nagsimula yung kanyang klaseng anomalya 2016. So di mo nakita yung pagpanahon niya. Puta DDS to mga kababayan. Ganyan po ugali ng DDS eh. Yung selective, yung nakikita. Di ba? O yung kay Eric Yap pa pala. O ano yung kay Eric Yap? O, na-freeze na yung mga bangko ni Eric Yap. Na-freeze na yung mga bangko ni Eric Yap. Hindi mo pa rin nakita yon? Ay. Ano ba to? Kakampi ba talaga to? Actually, parang hindi na natin kailangan itanong eh. Pasira tong gagong to eh. So, tinan nyo. Hindi lang yan. Ito pa malupit. Ito yung interview niya nga po kay kay Boy Abunda. Kung ano man ang mangyari sa presidency ni President Bongbong Marcos, I mean, the worst scenario of, people are calling for resignation, he is out, well, whatever happens, malaki ang kinalaman ni Martin Romualdez. Oo. no, because, di ba, ang reason naman na bumababa yung ratings niya is because of Martin Romualdez, di ba? Okay, isang Intragero na, sinungaling pa, puta, inggitero pa. Ingit na ingit kay Martin Romualdez talaga to, no? Si Toby Chanko. reason. Pero ako naman, whatever, hindi natin kontrolado kung ano yung mangyayari. Ang akin lang is kung ano man yung mangyayari, dapat nakapaloob yan doon sa konstitusyon. Kung ano man ang mangyari. Kung ano man yung At kung tayo'y napaloob sa Constitution, and kung ano man ang mangyari halimbawa sa presidente, the natural successor is Sara Duterte. yes, And you're okay with that. it's not whether you like Sarah or you don't like Sarah. Because that's what the Constitution says. Wala tayong magagawa doon. That has to be followed. Yes, that has to be followed. Di ba? Wala tayong magagawa doon. Wala tayong choice doon. Oo. Hindi. But, na, Tignan niyo kalyado pa talaga ni Presidente Bongbong Marcos to. Nakuha niyo yung tanong, no? Sabi ng Boy Abunda, so okay ba sa'yo na kapag kung ano man ang mangyari sa Presidente Bongbong Marcos, isa rin papalit? Sabi niya, hindi naman dito usapin kung ayaw mo gusto mo eh. Hindi Ang usapin dito, makakabuti ba sa Pilipinas na si Sara Duterte po ang maging presidente ng Pilipinas? Siyempre hindi. Pero kay Toby Chanko, okay lang yan. Ay na nasabi ng konstitusyon eh. Well, apparently tama naman siya doon. Pero may conditioning po ito. Dapat nasagot dito, no? Ayoko. Di ba kung talaga kaalyado ka ng presidente, dapat nasagot mo dito, ayoko. Boba si Sara eh. So okay lang pala sa'yo si Sara maging presidente ng Pilipinas? Kasi wala tayong choice. Meron tayong choice. Di ba? Suportahan mo yung presidente, hindi maging suportahan mo yung presidente. Oh, hindi po bababa si PBBM, hindi po magiging presidente si Sara Duterte. Oh. Tapos gawin mo, wag mong siraan yung presidente. Wag mong siraan. Para kung sino man yung itatas na kami ni PBBM sa 2028 election manalo. O kaya ang problema dito, tama yung tanong. Ang nakikinabang ba dito sa mga ginagawa mo si Sara? Si Sara. Ayaw mo pa aminin, si Sara naman talaga eh. Oh, alam nyo no, napakasimple lang naman ito eh. Ito po yung itong mga interview po na to, kasi mga latest to eh. Ito po, no, dito natin makikita na si Toby Chanko po ay lumilipat na po sa Duterte camp. No? Nang hindi umaamin. Di ba? Tama, di ba? Ayan na nakikita ko dito eh. Eventually, pupuposisyon na po si Toby Chanko para maging kaalyado po ng mga Duterte. Walang kwentang tao to. Oh. Tapos eventually, doon na mamimili yan. Mahina si Bongbong, kay Duterte na ako.
Ay, naku, na-stress ako dito na-stress ako dito sa topic na to, sa totoo lang, no? Kasi, wala eh. So, yun mga babayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa mga statement nga po ni Toby Chanco, kayo ba, nahalata nyo na ba talaga? Na itong si Toby Chanco talaga, Maka Duterte na talaga? Well, obvious naman eh. Di ba? Obvious na eh. Di ba? So, yun mga babayan, no, so kayo po, no, so pa-comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe, hindi makalabis at pa-share na rin po ng video po na to, no? Okay?